Kasi meron tayong mga ilang things na kailangan Ingatan. bantayan. Ano yun? Ay, nakakakaba. Alam mo, nagiging totoo yan yung mga sinasabi ni Johnson. Ano mga iingatan? Tila nagkatotoo umano ang paalala ng feng shui expert sa aktres na si Kim Chu, na nito lamang Martes ay nagsampa ng reklamong qualified theft, laban sa kanyang kapatid na si Lakam. Matagal na umanong alam ni Kim Chu, na matagal nang ninanakaw ni Lakam Chu ang kanyang pondo. Nagkabati pa raw sila noong nakaraang buwan, ngunit nagsampa pa rin siya ng kasong qualified theft. Nagsimula raw ang lahat noong ma-diagnose si Lakam Chu ng bacterial meningitis noong 2023, isang sakit na napakadelikado, na umabot pa sa puntong tinawag ng mga doktor ang kanyang kondisyon na hopeless. Pero gumaling si Lakam at inilarawan ng pamilya at media ang kanyang paggaling, bilang miraculous. Nagpahayag si Lakam ng matinding pasasalamat sa miracle na ito, pero hindi doon nagtapos ang mga pagsubok para sa magkapatid. Nagsimula silang magkaroon ng pagtatalo at banggaan. Gusto ni Kim na magpahinga si Lakam ng isang buwan, pero ayaw naman ni Lakam na makulong sa bahay. Matapos ang malubhang pagkakasakit at near-death experience, hindi lang depression ang dinanas ni Lakam, nagkaroon din siya ng YOLO o You Only Live Once mindset. Na-addict siya sa pagsusugal. Madalas daw siyang nakikita sa Soler, o sa hotel casino. Nawalan si Lakam ng daan-daang milyong piso na mula umano sa kinikita ni Kim Chu, dahil sa pagsusugal sa nakalipas na 2 taon. Kahit nang madiskubre ang nangyayari, naging maunawain si Kim sa sitwasyon noong una. Sinubukan nilang ayusin at pagalingin si Lakam para tumigil siya at gumanda ang lagay. Maging noong November 5, 2025, naiulat pa na nagkabati na ulit ang magkapatid. Pero kahit matapos ang pagkakasundo, wala pa ring nagbago at patuloy ang nangyayaring pinsala kay Kim Chu at sa kanyang negosyo. Kumuha raw ng pera sa vault o sa kondo si Lakam, at ibinenta pa raw ang isang kondo nang walang pahintulot ni Kim. Kaya wala nang ibang pagpipilian si Kim Chu, kundi idemanda ang sariling kapatid. Malaki ang ibig sabihin ng kasong isinampa ni Kim, ang qualified theft ay nangangahulugang nagkaroon ng matindi at seryosong abuso sa tiwala. Sa pagsasampa ng kaso, maaaring hindi na niya mabawi ang pera, at posible pang makulong ang sarili niyang kapatid. Pinamagatang Broken Trust. May kinalaman po ito kay Kim Chu at sa kapatid niyang si Lakam Chu. So kung inyo matatandaan, meron tayong naging hubad na katotohanan last time. Ah, talaga ba? Oo, naging hubad na katotohanan natin to. Ikaw yung nagbigay ng story. Oo. Sinabi ko pa sa iyo yung answer. Andito ba ako nun? Oo, sinabi ko sa iyo yung answer. Hindi ko ma-recall. Yun yung time na biglang nag-post si Kim Chu about sa, basta malungkot siya nun, about sa trust. Okay. Tapos ang lungkot-lungkot niya nun. Tapos, kumalat yung issue na may away daw si Kim Chu tsaka si Lakam at may kinalaman daw ito sa business and sa pera niya. Pero hindi tayo nagbigay na sabi natin, isang sikat na artista at isang kapatid niya na nag-away because of money. Yeah. Hindi, sorry, hindi ko na maalala. Ang paki ko po kasi na kay Kim Chu at Paolo Abilino lang dalawa. Sa labas nung bubble nilang dalawa, wala akong paki sa iba. Oo. So, yun yung time na umuwi si Kim Chu sa Cebu, tapos nagtagal siya doon. And then after nun, ang sumunod na post niya ay yung mga kasama niya yung ibang kapatid. When was this? Parang August ata. This year? Ay, hindi. Basta this year. Okay. Parang 2 months ago. Basta ganon. Tapos, yung dun sa picture ng mga kapatid na parang may gathering sila, wala yun sila Kam. Yun yung after kumalat ng issue, yun yung post na nila. Okay. So ano nga po ba yung issue, no? Ang nangyari kasi ngayon, syempre, parang naging national issue din kahapon. No? Sa entertainment naman, na umabot na nga po sa korte yung, masasabi natin sigalot sa pagitan nitong si Kim at ng kapatid niyang si Lakam. Kasi nagsampa po si Kim ng reklamong qualified theft sa Quezon City Prosecutor's Office. This was before its Showtime episode kahapon kung saan nag-perform pa siya for their magpasikat. No? And matagal-tagal nang naging usapan niya itong iniindang family problem ng kapamilya actress na sabi nga nung iba,
ay parang matagal na daw na blind item sa iba't ibang mga parang articles. Yes. Na ako kasi hindi ko na-absorb nung una, tapos hindi ko na rin naalala nung sinabi mo. Oo. Tapos yun nga, may mga parang cryptic post pala sa Instagram, ganyan, tapos may kinalaman sa pera, na natapik po pala namin ni Maldita, nakalimutan ko lang. Oo. So, yan, naging usap-usapan siya kahapon. Meron akong nabasa, partner, kahapon mula sa isang insider. No, ang sabi niya ay matagal na daw palang alam ni Kim. According to Yes, to him, basahin ko lang yung yung part ng kanyang tweet. Sabi niya, matagal na daw alam ni Kim na yung sister niya has been misappropriating her funds. They really tried to work it out, and ninawakan daw ni Kim Chu yung pag-unaway niya sa kanyang ate Lakam. They even reconciled just last month, allegedly. 'Di ba? Tapos yung conflict daw kasi parang nag-trace pa back to 2023. Kung maalala niyo po, itong kapatid ni Kim, sila Cam, nakasurvive siya sa severe case ng bacterial meningitis that left her briefly comatose and close to death. Parang sabi nga, maalala ko yan kasi sabi ng mga doktor that time na parang magiging milagro na lang kung sakasakaling makakasurvive siya dito. Pero naka-recover siya, no? Tapos nag-struggle siya, after recovering, nag-struggle siya emotionally, and she entered a YOLO mindset. You only live once mindset. Eventually, medyo nalulong po siya sa pagsusugal. Yun yung usap-usapan, no? And over the next 2 years, she allegedly lost hundreds of millions of pesos from Kim's earnings. Why? Kasi parang siya yung nanay-nanay na rin ni Kim ngayon and manager din at the same time. Ate Oo. So, ito po yung nangyari di umano, no? She took money from Kim's vault pa or condo and even sold a condo without Kim's consent. Despite attempts daw ng reconciliation, including one just a month prior, nitong nakaraan lang, yung harmful behavior na yun ay nagpatuloy pa rin and further na damage yung finances and businesses nitong si Kim Chu. Ang lang, mahirap lang, di ba? Because sabi nga, Lakam was both her sister and trusted business manager. Itong si Kim, nag-file ng case ng qualified theft, which applies when someone in a position of deep trust abuses that trust to steal. Yung situation po, hina-highlight yung dangers din ng mixing family and business. Di ba na mahirap din naman talaga at the same time. In the end, ang tragic lang nito na story for me. Sobra. Kasi in the end, Kim not only lost a large sum of money but now faces the heartbreak of possibly sending her sister to prison. Na tragic and painful dilemma with no easy answer, sabi nga. Totoo, kasi ang sakit nito, kasi kapatid mo, pinagkatiwalaan mo, magkadugo kayo, sobrang close kayo. 'Di ba? Nagtatrending din po ngayon sa social media na sabi nga nila, ito yung pinakamasakit na heartbreak bukod sa best friend mo and sa asawa mo, yung kapatid. Yeah. Kasi ikaw yung tumayo para mabuhay kayong lahat. Ikaw ang nag-angat sa pamilya ninyo. Pero nang dahil sa masamang bisyo, nagkanda leche-leche ang lahat. And you yung know what? inyong samahan bilang magkapatid. Hindi lang pera. Ang pinakamasakit kasi dito, yung samahan. And knowing Kim, kinimkim niya muna yan Kinimkim ni Kim. Hashtag kinimkim ni Kim. Oo nga, no. Tahimik lang lagi si Kim, di ba, kapag may ganyan. Pero feeling ko dahil alam niya kailangan ng kapatid niya ng para matuto yung kapatid niya, ginawa niya to. Ang ko lang din naman, partner, dito ay si Kim kasi ay lang ako sa kanya bilang gusto po na, obviously gusto namin ni Maldita si Kim Chu, yes. di ba? Gusto namin sila ni Paolo, charot. Oo. Sobrang sipag kasi niya na just imagine halos araw-araw mo siyang napapanood lagi. Para siyang Chris Aquino ngayon. Na parang napapanood mo sa Showtime araw-araw, Mondays to Fridays. Ay, Mondays to Saturdays actually. Nag-aasap pa. Yes. Diba? Tapos may pelikula pa. May PBB pa, may pelikula pa, may Di Alibay pa na teleserye. Diba? At kumbaga, sobrang sipag nung tao. Tapos ganito yung mangyayari sa kanya. Tapos ang pinaka-heartbreaking nito ay kapatid mo pa. Kaya nga sabi ko kahapon, sobra akong na-shock ako kasi hindi ko ma-recall na pinag-usapan natin to. And no idea ako na may ganito pala. And sabi ko nga, parang ito yung nagpapatunay lang na parang you can't trust everyone talaga because sometimes the ones closest to you are the ones who will take advantage. Minsan family member pa, 'di ba? Na pwede din nila or they can surprise you in the worst ways na nakakalurky lang. Oo, kawawa lang kasi ang daming pinagdadaanan ni Kim, yung pagod nga niya na sinasabi ni Johnny, 'di ba? Kasi kung makikita niyo po, sobrang sipag
nitong si Kim Chu, tapos ganyan yung mangyayari. Ang sakit. And sana lang, pag may masama ka talagang bisyo, lalo na po yung pagsusugal, delikado po yan. Marami akong kilala. Ha. May mga kaibigan po ako, like close sa amin, na family. Mayaman tong mga to, ha. Pero dahil sa pagsusugal, ibinenta ang bahay. Yes. Nagpunta po ng Dubai. Pagkadating dito, akala namin magbabago na. Nung mga after 2 weeks, nangungutang na sa akin. Ako naman pinautang ko, sabi ko baka kasi kailangan, hindi pala. May mga sinalihan din kung ano-ano. Pag uwi ng Pilipinas, hindi pa rin natuto. So ngayon, nagkakaproblema sila sa mag-asawa na. Yung anak ang kawawa. Yun nga, oo. Ako rin, kahapon actually may kinumusta ko niyan. Kasi meron akong parang may nanghiram sa akin before. Hindi ako nagpapahiram, di ba? Hindi ako nagpapautang, hindi rin ako nangungutang at the same time. Pero sobra akong naawa at one point kasi na-feel ko talagang walang-wala. And ito yung rason. Yung pagsusugal yung yung naging rason na parang nung una parang gusto niya lang daw mag-enjoy or subukan tapos sobrang nalulong. Yes. Di ba? Kaya ingat-ingat po sa mga pinapasukan and wag na lang gawin. 'Di ba? Kasi baka sa simula siguro magiging okay ka, ganyan, 'di ba? Suswertihin ka, pero hindi mo rin masabi in the long run eh. Yes. Kapag mamalas-malasin ka ganyan, kung ano-ano na yung parang maiitaya mo, 'di ba? For that. I-add ko lang Marimaldita kasi may mga nagtatanong din tungkol sa parang qualified theft na kaso na inihain, no? May nagsabi na parang bakit pa parang isinapubliko or bakit yon yung yung parang kaso na final nga sa kanyang kapatid. Possible daw na nag-file itong si Kim kasi yung majority of her accounts baka naka-end or with her sister. So by making this legal move and making it public, it will stop her sister from having access to these funds or assets without her approval. So parang alam na ng buong Pilipinas kung sakali. Yes.